Dahil wala pang kasunod ng bertud ng bubuyog, ito na muna ang ikwento ko sa inyo. Ang kwento na mapapakinggan nyo ay hango sa totoong buhay at karanasan ito ni Pablo. Taong 1997 sa lugar ng Hinabangan, Samar. Itong mga panahong ito, kasalukuyang umuwi ni Pablo sa Hinabangan. Nanuluyan siya sa kanyang tiyuhin, kung saan maganda naman ang pagtanggap nito sa kanya. Matagal nang hindi nakauwi itong si Pablo sa dami kasi ng kanyang trabaho. Halos hindi na niya nagawang makamusta ang kanyang pamilya. Ayon sa kanya, kung hindi pa siya natanggal sa trabahong yon, hindi pa siya magkaroon ng pagkakataon upang umuwi. Wala naman siyang nararamdamang sama sa kanyang amo. Bukod kasi sa marami na siyang naipong pera, alam niya sa kanyang sarili na sapat na ang kanyang pera para makapagtayo ng negosyo. Sa loob ng pananatili niya sa Hinabangan, naging maayos naman ang lahat. Masaya naman siya noon kahit papano. Gawa nung mga kababata niyang ilang taon nang hindi nakita, muli siyang magkaroon ng pagkakataon para makausap ang mga ito. Ayon dito, simpleng tao lang itong si Pablo. May maamong pagmumuka na halos hindi mo isipin na marami na palang pinagdaanang pagsubok. Unang tingin nga sa kanya ng mga kaibigan niya, isang taong walang kaalam-alam para sa mahirap na trabaho. Ngunit nagkakamali sila. Lingid sa kaalaman ng kanyang mga kakilala, namuhay itong si Pablo bilang isang kanang kamay ng mayamang pamilya. Siya ang nagsisilbing sandata nito, kundi dahil sa kanya, nangingibabaw ang negosyong pinagsilbihan niya. Magmula nung mailibing niya ang kakompetensya ng mga ito, yun din ang hudyat ng pagwawakas ng kanyang trabaho. Sa puntong yon, minabuti niyang umuwi ng Hinabangan, tanda ng kanyang pagriretiro. Walang may alam sa ginawa ni Pablo, kaya inakala ng mga nanirahan sa kanilang lugar na isang disenteng trabaho ang kanyang pinagmulan. Kahit ganun man ang pagkakilanlan sa kanya, minabuti niyang manatili at hayaan na lang sa ganong isipan ang mga tao. Sa paglipas ng mga araw, nabuhay bilang tagatinda ng mga manok panabong itong si Pablo sa merkadong pinipwistuhan ng naging amo niya. Tuwang-tuwa naman noon ang kanyang tiyuhin dahil napakasipag nito sa trabaho. Sa tagal niya bilang tagabantay ng mga panindang manok ng amo niya, ay unti-unti siyang nahilig sa mga ito. Isang hapon, habang inaayos niya ang mga lagayan ng mga manok, nagkita sila ng pinsan niya sa mismong pinagtatrabahuhan niya. Pagsilay niya dito, napansin niyang nagdadalang tao ito. Kaya ang ginawa niya, pumuslit siya ng saglit sa trabaho para ito'y kausapin. Ning, hindi ka ba nag-alala para sa batang dinadala mo? Tingnan mo ang sarili mo, para kang hubot-hubad na naglalakad sa daan. Bungad na wika ni Pablo sa babae. Matapos niyang makapagsalita, agad naman niya itong nilapitan at mabilisang inipitan ng pangontra. Pangontra yon sa mga aswang. Inaabisuhan din niya itong maging maingat sa lugar na pinuntahan niya dahil hindi niya alam kung sino ang totoo na nagpapakunwari. Nang marinig naman ng babae ang sinabi niya, sumang-ayon lang naman ito habang naglalakad papalayo.
Dahil sa ginawa ni Pablo, kaya hindi maiwasan ng tiyuhin niya ang magtanong sa kanya. Kahit tahimik lang itong nagmamasid, aminado siyang labis na din itong nagtataka. Sa pag-alis ng babae, doon na din sila nag-usap ukol sa babaeng yon. Ayon sa katrabaho niyang tiyuhin niya, hindi pangkaraniwang ang ikinikilos niya noon. Dahil animoy nagmukha siyang may alam sa lihim na karunungan. Ang buong akala kasi nito, ilang taon siyang nagtrabaho sa Maynila kung saan hindi na uso ang kwento pagdating sa mga nilalang na hindi nakikita. Nasisiguro din ng tiyuhin niya na wala siyang kalam-alam pagdating sa ganong larangan. Dahil bago siya umalis sa lugar nila, mariing ipinagbawal yun ng yumao niyang ina. Nang marinig naman ni Pablo ang sinabi ng tiyuhin niya, ngumisi lang naman siya habang sumasagot dito ng hindi rin naman kasi naging madali ang ilang taon kong ginugol sa lugar na yon. Alalahanin mo, tiyo, 14 na taon ako sa lugar na yon. Marami akong nakikilalang taong may ganitong kaalaman na siyang pilit kong matutunan. Dahil sa kanyang sinabi, wala namang nagawa ang tiyuhin niya kundi ang ngumiti. Matapos ang pag-uusap nila, minabuti nilang ipagpatuloy ang kanilang ginagawa habang hindi pa sila nakikita ng amo nila. Habang kasagsagan sa pagbibinta ng mga manok panabong itong si Pablo, meron siyang nararamdamang kakaiba na umaligid sa paligid nila. Partida, maraming tao yon. Nung una, ipinagsawalang bahala pa niya ito. Subalit lumaon, nang pabalik-balik na presensyang yon, doon na siya napaisip na merong hindi tamang nangyayari. Nagparamdam lang kasi sa kanya ang ganong uri ng aura sa oras na merong malapit ng mamatay sa kinaroonan niya. Upang makumpirma ang kanyang kutob, napag-isipan naman niyang sumilip sa kanyang bulsa kung saan naroon ang langis na palagi niyang dinadala. Pagsilay niyang kumukulo ito, napamura na lang siya habang mabilisang tumayo. 3 oras niyang iniikot sa baryo ang kanyang paningin, ngunit hindi niya matuntun ang kinaroroonan ng mga ito. Sa takot na baka ang pinsan niyang buntis ang biktima ng mga yon, dali-dali naman siyang nagpaalam sa kanyang tiyuhin na ito na muna ang magbabantay. Hindi naman yun tumutol sa kanyang nais dahil kahit papano, nagampanan naman ni Pablo ang kanyang trabaho. Makalipas lamang ang ilang minuto niyang paglalakad, nadapo na nga siya sa bahay ng babae. Unang bumungad sa kanya ay ang asawa ng pinsan niya. Pagsilay nito sa kanyang papalapit, agad naman siyang sinalubong nito ng nakangiti. Nag-usap lang sila ng bahagya, sabay pasok sa loob ng bahay para maalis ang kanyang pag-alala. Tinanong niya ito kung maaari ba siyang maglagay ng pangontra sa bahay nito nang siyang pumayag naman. Inaabisuhan din niya ito na mas magandang maglagay ng ganong mga bagay sa loob gawa ng buntis ang kanyang asawa. Matapos naman yung marinig ng lalaki, hindi naman ito tumutol. Nakadahilanang aminado din ito na hindi pala sila nagpapakonsulta sa mga albularyo. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, mariin naman niya ditong inilahad kung paano kaimportante yun para sa buntis ang magpakonsulta sa mga batikang albularyo. Sa patuloy ng pag-usap nila, doon niya napag-alaman na palagi palang nakukunan ang asawa nito.
Ayon sa pahayag ng lalaki, 3 bisis na yung nagbuntis, subalit walang nabubuhay. Ang pinakamatagal na buwan na pagdadalawang taon nito ay nasa 5 buwan lamang. Dagdag pa nito, wala silang kalam-alam sa mga nangyayari. Gawa ng nasisiguro naman niyang hindi niya pinagtrabaho ang kanyang asawa sa mga panahong yon na nagdadalawang tao ito. Nang marinig naman ni Pablo ang sinabi nito, doon niya nalaman na paulit-ulit itong inaaswang. Ang mas nakapagtataka lang, hindi ito napapansin ng mga albularyong naninirahan sa kanilang lugar. Dahil sa mga bagay na kanyang nalaman, siya na mismo ang nagpresentang tumulong sa mag-asawa. Kalakip ng kanyang pangako, sinabihan din niya ang mga ito na hanggat pwede, huwag nilang ipagsasabi sa ibang tao ang kanyang ginagawa. Matapos ang kanilang pag-uusap, agad naman siyang umalis sa tahanan nito para makapaghanda. Kinagabihan, nang makapaghapunan na sila ng kanyang tiyuhin, formal naman siyang nagpaalam ditong tutungo siya sa lugar ng kanyang pinsan. Nang marinig naman ito ang kanyang paalam, hindi naman yun tumutol sa kanyang nais. Dahil yun ang unang pagkakataon, nagagala itong si Pablo ng 10 oras ng gabi. Bago siya umalis sa tahanan, kabilin-bilina naman ito sa kanya na kung abutin siya ng hating gabi roon, mas mainam na wag na lang siyang umuwi. Dagdag pa nito, wag siyang magpakampante sa lugar, lalo na't hindi pa niya kabisado ang mga taong naninirahan dito. Dahil sa sinabi nito, agad siyang tumayo bilang pagsang-ayon. Maya-maya pa, nagpaalam na din itong matulog na, kaya ang ginawa niya, pumasok sa kanyang silid para kumuha ng gamit. Paghila niya sa aparador na pinaglalagyan niya ng kanyang damit, agad din naman niyang dinukot doon ang isang punyal na halos magkakalahating braso ang haba. Doble din ang talim nito at gawa din ang punyal na yun sa purong tanso. Para hindi yun mapansin ng kanyang tiyuhin, sinisigurado niyang maayos ang pagkakasukbit nito sa kanyang bewang. Maya-maya pa, nang makalabas na siya ng kanilang tahanan, agad naman niyang tinungo ang daan patungo sa bahay ng kanyang pinsan. Pinili niyang dumaan noon sa talahiban nang sa gayoy hindi siya masilayan ng mga tao na maaring nakatambay pa sa gilid ng daan. Sa pagdating niya sa likurang bahagi nito, agad naman niyang dinukot ang kanyang punyal. Sabay haplos sa pinakagitna nitong bahagi habang patuloy na nag-iihip ng dasal. Matapos niya yung gawin, binuksan niya ang dulong bahagi ng hawakan nito kung saan doon lumitaw ang mutya ng linta na matagal na niyang pinaka-iniingatan. Kagaya ng linta, magiging madulas ang katawan ko sa harapan ng kalaban. Wika ni Pablo sa kanyang sarili habang nagbabangkit ng ilang buhay na kataga. Matapos niya yung gawin, dahan-dahan naman niyang inipit sa paa niya ang mutyang yon para pakawalan ang totoong bisa nito. Nang maramdaman niya ang paggaan ng kanyang katawan, marahan naman siyang lumapit sa tahanan ng buntis niyang pinsan. Nang mapagtanto niyang wala pa namang nangyayaring kakaiba sa paligid, kampante naman siyang umupo sa bahagi ng bakuran nito. Sa paglalim pa ng gabi, doon na dahan-dahang napapansin ni Pablo ang pagsisidatingan ng ilang mga ibon na tagapagmasid ng aswang. Hindi naglaon, nasipat niya ang malaking uri nito
na bigla na lang dumapo sa talahiban. Maya-maya pa, naririnig na lamang niya ang nakakakilabot na pag-angil kung saan yun naman ang nagudyat para sa kanya na isagawa ang kanyang plano. Okay mga kaermitanyo, maraming salamat sa pakikinig. At kung nagustuhan nyo ang ating video, ay huwag kalimutang mag-like at antayin nyo ang part 2. Yun lang, maraming salamat.